Tapos binalutan natin ng electrical tape. Pagtapos ng electrical tape, ilagay naman natin sa tube, sa hose, para support sa pag halimbawa kumuskus man siya sa mga layerings ng ganyan, hindi siya basta-basta doon marekta sa wire, magagasgas. Safety. Lalagay tayo ng fuse box doon sa may malapit sa battery, dito sa may positive na wire dito. Bali nga kaganyan yan, no. Yun, no. Ang gamit pala natin ay Mopox 80 watts. Yan. Yung tunog niya. Okay. Alright, dito mga kalikot, medyo madilim na to. Ayun, patay natin ang ilaw, oh. Yan, madilim na. Buksan natin ang ilaw. Ayan yung headlight niya. Ito yung high ng headlight. At ngayon, bubuksan natin yung ating mini driving. Low muna na dilaw. Iyon, oh. Ganyang kaliwanag. Yan, oh. Ganyang kaliwanag ang low niya. Tapos pag high, iyon, oh. Liwanag, kitang kita sa malayo. Good morning mga kalikot, welcome na naman, welcome back na naman sa ating pangangalikot mga kalikot, no. Sa araw na to, ang gagawin natin ay balik kalikot muna tayo sa ating video. Ang gagawin natin ay isang EDV, Honda EDV 160. Yan. Lalagyan natin ng, install natin ng dual horn, loud horn. Tapos ito, mini driving light na 80 watts para malakas. Mopox. Tapos ito yung gagamitin natin, relay na tatlo, mini relay ginamit ko, electronic relay kasi mas maganda to, matipid sa space kasi maliit pero para naman silang function dun sa malalaki. Ito ginamit natin, hininangan natin to, lahat ng paan yan, ayan, bawat paa ay 4, bali ano yan, 4, 8, 12, 12 na paa yan, inano natin, hininangan. Hindi ko na pinakita ang paghihinang, gawa ng medyo matagal na, medyo mahaba ang video pag naghihinang pa tayo ng mga paa nito. Yan, tsaka marami na naman tayong video nito, mga step by step na pag-install, kaya ngayon ano na lang, hindi natin to step by step ang video, basta ikabit na lang natin, abangan nyo na lang yung output o di kaya yung kalalabasan. Yan, ito yung hollow switch, seleksyon ng passing tsaka sa normal na horn. Yan, itong busina, mini driving, at ngayon umpisahan na natin siyang baklasin, at medyo maraming baklasin itong motor na ito. Yan, umpisahan na natin, tara, let's go, baklas to the max. Dami tayong baklasin nito. Ayan, ano na una, ito munang 5mm na allen para sa cover na yan. Saka natin baklasin yan. Gagamit tayo ng pry tool o di kaya pry tool o plastic, yung panungkit. Yan yung kanto para hindi magasgas yung plastic cover, yung fairings. Yan, kabilaan yan, kaliwat kanan. Medyo matagal ang baklasan nito. Ito ay ADB. Ayan. Kuha muna tayong lagayan ng tornilyo para sama-sama lahat ng tornilyo, hindi sila magkahiwa-hiwalay. Ayan, dito natin lagay sa takip. Okay. Good. Isahan natin dito. Ito ay first time na mabaklas to kasi ang takbo nito ay lang 500 kilometers. Hindi pa ito na change oil. Medyo bakat talaga yung medyo bakat yung kamay natin pag puti kasi siya. Ayos lang yan, i-carwash na lang natin ito pagkatapos. Tigas pa siya. Yan, buti na natin ang dandahan mga ngipin niya, huwag natin biglain kasi baka mabali yung mga lock. Yun, kaya ito pa ibabaw, may lock to dito sa liig banda. Sa kabila naman, kaliwat kanan. Sa puso niya ay walang mapagbangga. Bawat pagbihit ng liyan kinalawang ngayon patungo sa bukas na hinahangad. Class Cinemax. Okay, maganda tayo na lagayan. Dito natin lalalatag to kasi dito natin ilalapag lahat ng plastic cover.
Yan, tapos ngayon ito naman mga ito. Tornilyo. Kabilaan to. Yan. Yan din dito sa kabila. Kala mo walang tornilyo, no? Pit na pit ng pagkakaano, no? Perfect pagkakalagay ng ano, no? Cover, no? Yan, saka meron din tayong tanggalin dito. May yan. Push pin. Pero pag doon sa 150, kuan yan. Tornilyo talaga, ganito rin. Pero dito sa 160, ang nilagay na ay push pin na. Push pin. Yan, meron pa dito sa kabila. Ating screw. Yan. Meron pa dito sa ilalim yan. Yes! Ito, malapit sa charging port. Screw pala ito. Huwag natin kalimutan to kasi mahirapan magbaklas pag meron to. Takutin na natin ng longus yan kasi malalim. Okay, so lalim naman tayo. Ito naman yung tornilyo at push pin. Yung wire to dalawa. Wire para sa signal light ng kaliwa. Bubunutin natin. Yan, tanggalan natin. Dandahan lang natin kasi ito ano lang eh. Oh, napakalinis pa. Bagong bago, 3 months old. 500 kilometers pa lang tinakbo. Ay, wala pang 500. Tatanggalan natin ng kabila. Yan, dito naman sa kanan. Ganun pa rin yung proseso natin gagamitin. Dandahan lang tayo tapos ito. Ito. Ngayon, tanggalan natin kaliwat kanan. Ngayon, ito naman yung windshield naman na natanggalin, yung harapan. Lapit natin para makita nyo kung gaano kadami ang tornilyo tatanggalin. Tapos mga push pin, tanggalin natin ang mga push pin ito. One. So, tanggalin din natin ito. Tornilyo na may ulo. Ito sa ilalim. Sa ilalim nga. Tabunan. Anong oras na ba? Ha? 10:30 na? 10 ko dala eh. Tala. Kabila naman. Tanggalin din natin ang tornilyo ngayon. Ingat lang tayo baka malaglagan tayo ng tornilyo. Kasama to sa ating tatanggalin kasi ito kasi may tornilyo to sa loob kaya dapat ito kasama to yung parang mukha niya. Ayan, automatic tanggalin din natin tornilyo sa ilalim. Malambot lang naman to kasi ano to eh, standard pa ang higpit nito. Dito din sa kabila.
Okay. Ayan na, tanggal na. Ito naman tayo sa Gis. Size 10mm. Yan, tapos may socket tayong tatanggalin dyan naman yan. Para matanggal natin itong buo. Kasama yung speedometer nya. Yung panel. Dalawa to, dalawa rin sa kabila. Magbabaklas ng ADB. Medyo maraming tanggalin. Wala din. Okay. Tapos kabila din. Ingatan natin baka mahulog. Mahulog ang tornilyo sa loob. Hirap pagdukot. Okay, tanggal na. Ang tornilyo. Ngayon, bubunutin na natin to. Ito. Yan. Isang buo. Tapos nakasakit lang yan dito. Yan. Ito, may sakit dito na yan. I-press lang natin yan para mabunot. Okay. O, tanggal na. Safety na rin para yan. Safe sa gasgas. Tapos ngayon naman na ito naman natatanggalin. May push pin pa itong dalawa. Ito. Push pin. O. Yun. Tapos matatanggalan natin to. May sakit pa ito sa ano, sa toggle switch nya. Yan, nakasabit lang yan. Tapos sa ilalim, nakasabit lang din yan. Yan, nakasabit lang din yan kasi tinanggalan natin yung mga tornilyo dyan eh. Okay. Yan, yung sinasabi ko sa inyo na meron tayong tatanggalin. Ito na sakit na ang toggle switch nya. Ito, dalawa. Ito. Yan. Para hindi kayo malito, tandaan nyo lang. Yan, sa kanan ay puti. Puti ang sa kanan. Sa dalawa ay green. Okay, isip natin to. At ayan na. Ayan na, pwede na tayo dito pwede na tayo magpalit ng bull race. Kung magpalit mo kayo ng bull race. Nung nakarang araw, ayun, nagpalit ako dito ng bull race sa ADB 150 naman yon. Ngayon naman, ADB 160. Fresh na fresh, 3 months, 500, wala pang 500 ang tinakbo kilometers. Ngayon naman, may magpapalit tayo, maglalagay tayo ng mini driving tsaka loud horn. Yan, dito na pinalagay. Oh. Napakalinis pa, may mga markings pa. Paksariwa. Yan. Lagay natin dito to. Safety natin yung mga piyesa na hindi magagasgasan. Kasi ano to, parang sariwa pa. Okay. Yan, dito na tayo maglalagay ng linya. Magwa-wirings na tayo mamaya. Okay, handa na natin yung mga gagamitin natin. Right, ibubuksan na natin yung upuan niya. Kasi magpapagapang tayo ng wire dito sa battery niya. Yan. Battery niya sa positive tsaka sa negative. Okay. Yan tayo magpapagapang ng wire. Right. Ito, tapos yung wire na gagamitin natin ay Japan wire, 16 gauge, kumbaga makapal siya. Heavy duty, automotive, original na wire para hindi siya magpupugpog kasi umiinit to. Tapos binalutan na muna natin ng electrical tape. Pagtapos ng electrical tape, nilagay naman natin sa ano ba tawag dito, tube, sa hose, para para support sa ano, pag halimbawa kumuskus man siya sa mga bearings ng ganyan, hindi siya basta-basta doon marekta sa wire, magagasgas. Safety. Tapos maglalagay naman tayo ng fuse doon sa ano fuse. Maglalagay tayo ng fuse box doon sa may malapit sa battery, dito sa may positive na wire dito. Okay. Pagapang na natin to. Ngayon, ang ginagawa ko diyan sa mga IDB, kasi pag baklasin mo pa to, marami ka pang tatanggalin, marami ka pang trabaho
Ang gagawin ko, hindi ko ito tinatanggal. Paano na lang ako doon ng kable, tawad. Tapos saka ko ipalusot lang doon yung wire papunta rito. Kasi nandito naman yung ano niya, harness. Ito yung harness niya. Susunod lang natin sa routing ng stock na wire harness na doon din natin papasabay. Para hindi na salasalabat o kung saan pa nakalusot yung mga wire. Okay? Alright mga kaligot, ito na yung wire na nilusot natin. Mula dito sa battery. Ayan. Nilusot natin yan sa ilalim. Yan. Ayan yung harness niya. O, kasabay lang natin yan dyan. Ayan. Nilusot na natin yan dyan. Tapos diretso dito sa taas. O, diba? Para hindi siya salabat kung saan nakadikit. O, yan. Okay na yan. Kasama yan. Lalagyan din natin ng cable tie yan dyan para hindi siya makalawit. Right. O, napakalinis niya. O, ito na yung dulo niya. Dito na natin lalagay yung relay, mga relay. Tapos yung balas ng mini driving. Yan, dito na natin lalabay. Tapos dito natin papatayo sa ilalim para tago. Okay? Alright, ito na yung balas ng mini driving. Kumbaga wire harness ng mini driving, MDL. Yan, pinagsama-sama ko na yung negative, saka low, high. Yan. Tapos ito, lalagyan natin ito ng tape. Ang ginamit natin na tape ay yung automotive tape talaga, yung maganda kumapit. Yan. Balutan mo natin ito ng electrical tape para nakapix silang dalawa. Ano to, tagi-isa to sa isang ilaw. Dalawa to, kaya dalawang ilaw, dalawang balas. Yan. Lagyan natin ng electrical tape. Okay, ito na. Isasabay natin to sa relay. Yan, mga relay nya. Okay. Lagay muna natin ito dito. Ito naman ang ating babalutan. Yan, ito yun, ito sa positive to. Kakabit natin sa positive yung wire na papunta sa positive. Yan, ito isa naman negative, yung papunta sa battery. Ito sa positive, ito piliin ko kasi magandang to. Yan, pag-connect lang yan. Kahit hindi mo na hinangin yan kasi ano naman yan basta maganda lang pagkaka-twist mo, hindi siya maglulus. Pero itong nandito nakahinang lahat to sa relay, sa connection na to. Okay, tapos babalutan natin ng maayos din sa electrical tape kasi ito ay hindi pwede yung may mga open wire. Magkukos ng yan, magkukos ng short. Sa bagay meron naman tayong fuse, pero ano lang yan, stopper. Kung mayroon mong magsushort, mas maganda dapat walang short, walang open wire katulad yan. Yan, babalutan pa natin ulit yan. Ayan. Kuha tayo ng isang wire pa para sa negative ng ating balas. Ay, abot pala ayan, abot pala. Ayan. Kailangan natin ng negative, isa pang wire para sa para sa naman sa busina. Kailangan hanap lang tayo ng wire. Okay, ito na lang para sa busina. Pati ng wire nito. Okay, ito na. Yan, negative naman to. Sasabay natin to sa negative kasi dito rin tayo kukuha ng negative ng busina. Tapos negative ng mini driving, dito rin tayo kukuha. Ayan, magkaroon sa dalawang relay. Ayan, negative 1030 na, sige. Ayan, susundo muna tayo sa ating panganay school. Tutuloy natin ito mamaya pag uwi. Nakauwi na. Ayan, Meanwhile, alright mga likot, nailagay na natin yung balas, na-install na natin yung wiring. Ito, open ba itong dalawa kasi mamaya pa natin sarado yan kasi pagpapalitin pa natin yan kung alin yung high and low natin dito. Dapat yung low ay pababa. Pag nangyari ay dilaw ay pataas, pagpalitin pa natin yan para ibaba natin yung dilaw, low. Yan, yung wiring niya. Okay, wala siyang bulbuhol. Ito yung balas niya. Ngayon maglalagay tayo ng bracket dito.
Dito natin lagay yung bracket. Ito, bubutasan natin to. Itong dalawa. Ito, tsaka ito. Sa ilalim, bubutasan natin yan para mailagay natin to ating ginawang MDL bracket. Ayan, dito natin lagay yan. Bali, nakaganyan siya. Bilaan, tara. Butasan na natin. Mayroon naman tayong pambutas dyan eh. Ito. Para maganda yung butas niya. Iyan. Okay. Yan. Ano lang natin na papasok yung screw na to. Yan ang ating lalagay dyan eh. Yung masikip pa ng konti. Sigan pa natin ang butas. Okay. Kabila naman. Iyan o. Kabila naman. Ito naman butasan natin. Okay. Good. Yan, dito na natin ito ilalagay. Ang bracket na ito. Iyan o. Para sagyan natin ng lock washer. Tapos washer. Bagas yung nut. Nut naman. Yan. Ito, last na ikakabit natin. Yung bracket mga kalikot. Bracket. So, lagyan natin ng thread locker mga kaigot. Yung yun. Yung tornilyo na yun. Para hindi siya basta-basta umiikot. Hindi siya malalaglag ba. Thread lock. Yan. Ito yung isa sa kabila din. Lagyan din natin. Lagyan din natin. Good. Okay. Pwesto natin yung mini driving dito sa baba. Okay. Bali na kaganyan yan, no? Yun, no? Ang gamit pala natin ay Mopox 80 watts para solid ang lakas. Okay. Kakabitan natin to. Testing na natin mga kalikot. Kaya nakakabit ko muna tong panel. Dashboard. Yan. Naglalagay na pala tayo nito ng fuse sa battery. Fuse box, positive, negative connection. Okay. Yan yung susi natin. Susi. Ito. Yung susi niya. Okay, testing natin. Right. Oh, yan ang busina niya, oh. Lakas, no? Oh, low. Oh, katulad niyan, oh. Tulad niyan. Nasa taas yung high, dapat pababa ang switch. Oh, kaya hindi pa natin to sinara. Ito sa wire, dalawang wire. Kasi pagpapalitin pa natin to. Ito. Para maging low yung pababa. Ito. Kaya hindi muna natin kinlose to kasi mag-a-adjust pa tayo ng ano dito, high and low. Kanina dito magkadikit, ngayon ito lilipat natin sa kabila para magbabago dun sa switch yung low niya pababa para hindi siya nakakalito. Ang low kasi nito ay dilaw.
Ang high ay puti. Yan. Yan, saka na natin to saraduhan ng ano. Saka natin to saraduhan ng tape. Saka natin to saraduhan ng tape na maayos. At ayan na nga, naikabit na natin. Okay, final testing. Final testing. Sina. Yan. Low, ayan ang low, dilaw na oh. Ang high nito pataas. High, oh ayan, high. Low. Liwanag, di ba? High, low. Okay, busina. Ay, tuloy-tulog. Okay. Ayusin na natin itong mga wiring nito. Walang salasalabit. Tapos ibalik na natin yung kaha. Okay, ibabalik na natin yung mga kaha niya. All goods na. Yung mga tinatanggal natin, ganun din natin ibabalik. Paano natin siya tinanggal? Yan, ito ay dito to sa ito, white. Lusot natin ito dito. Sa toggle switch puti dito sa kanan. Yan, isushoot lang natin. Napakalalim nito, malalim. Tapos yung green na yan. Alright mga kaligot, ayan na pala. Kalimutan ko, tapos na pala. Ayan na, nabalik natin lahat ng kaha. Yan. All goods na. Tapos yung ilaw ay nandito. Yan ang ilaw. Maliit lang siya. Yan. Tapos yung busina nandiyan sa loob din. Yan. Mamaya, abangan natin mamaya pag gabi na para makita natin ang ilaw kung gaano kalakas. Yan. Stay. Mamaya na lang, pag sa gabi na lang. Para makita natin at maituno kung saan nakatutok. Yan. Tignan natin mamaya ang gabi kung gaano kalakas ng busina at ilaw. Hindi na mga kalikod, kaya yung gawa natin kanina, anuhin na natin. Re-review na natin kung gaano siya kaliwanag. Tara, hahanap tayo ng madilim na lugar. Hanap natin ng madilim na lugar para sa ilaw. Para sa ilaw. Dito lang. Opo, hanap lang ako ng madilim na lugar. Alright, dito mga kalikot, medyo madilim na to. Ayun o, patay natin ang ilaw oh. Yan, madilim na. Buksan natin ang ilaw. Ayan yung headlight niya. Ito yung high ng headlight. At ngayon bubuksan natin yung ating mini driving. Low muna na dilaw. Iyon oh. Ganyang kaliwanag. Yan oh. Ganyang kaliwanag ang low niya. Tapos pag high, iyon oh. Liwanag, kitang kita sa malayo. Yan. Tara. Drive. Dito lang dito, malapit sa amin. Napakaliwanag. Woo! Napakaliwanag ng daan. Hanap tayo ng medyo madilim. Diretso tayo, diretso. Hop. Yan. Dito tayo. Yan yun oh. Yan, madilim yan. Sa atin ang ilaw. Yun oh. Yan, kaliwanag. Ang ating version 8. Version 8 mini driving lights. Ito tayo diretso. Yan. Yan. Yan yan oh.
Dilim yan. Ayan. Tayo natin ang ilaw ng motor. O ayan, madilim yan oh. Ganyan yan, halos wala tayong makita. O, buksan natin ng headlight. Testing natin yung low, high. Oh, kitang kita. Yan yung low nya. Nakatutok lang sa baba para hindi siya nakakasulo sa mga aksalubong. Mas mababa siya sa headlight. Oh. Yun no. Alright. Ganyan kaliwanag mga kalikot. Woo! At ito na, nandito na tayo sa bahay. Ayan na, nakita na natin kung gaano kaliwanag. Kung gaano kaliwanag ang ating kinabit na Mopox version 8. Yan pala ang tunog ng ano no. Yun nga pala, gusto ko palang ano, hindi ko pala naparinig sa inyo yung tunog ng busina na kinabit natin. Yan. Yan yung tunog niya. Dual horn. Yan lang. Yan. Papakinig natin sa inyo yung tunog ng busina niya. Ayan. Yan. Yan yung tunog niya. Okay. Nandito na lang mga kalikot. Maraming salamat sa nakarating sa dulo ng ating video. Tsaka ride safe po tayong lahat. Bye bye.